gising ka na. Dear, ngayon nga pala dadating yung camera ko. Sige na, mauna ka na. Bumaba, mag-asikaso ka na doon. A few moments later. Himala, ang sipag mo ngayon ah. Sarap kasi ng feeling ko. Parating na kasi yung camera na nakaraan ko pa in order eh. Makakapag-start na tayo ng vlog. Yes! Oh, ito na pala eh. Hello, good afternoon, sir. Inform ko lang po na out of stock po yung camera na order nyo. Bali po, once na magkaroon po kami ng available, ipopost po namin yun sa Facebook account namin. Pasensya na po talaga, sir. Opo, sir. Okay, thank you, sir. May pag-asa pa! Ha? Nagmura na yung GoPro Hero 8 with matching freebies pang kasama. Tara, kunin na natin. Eh dear, wala naman tayong pera. Ganun ba? Di ba isang kidney lang naman yung kailangan? Opo. Ano yun, sir? Dito po ba si Jeff Diaz? Opo, ako nga po. Sir, delivery po. Galing from Camera House. Yun! Salamat, sir. Hi! So, hindi na namin na videohan yung unboxing ng GoPro, which is plano namin nung una dapat ayun yung gagawin namin. Sa kadahilan ng kailangan namin siya i-try kung gumagana siya para if ever man may sira, pwede namin mabalik doon sa binilahan. For now, ang ipapakita lang na lang namin yung mga features na nagamit namin kasi nagamit din namin siya for a month. Nakapagtagay-tagay na rin kami. So, papakita na lang namin yung mga video ng mga features ni GoPro na usually possible mong magamit bilang nag-video. Tsaka, sobrang hirap din pala mag-vlog kasi syempre, minsan kailangan i-retake yung mga video and photos kasi may hindi mga perfect. So, hindi pala ganun kadaling mag-edit. Sobrang long process. So, yun. So, patatapos pala ng video number 1 namin. So, I hope magustuhan nyo. Hindi man perfect, pero at least we did our best and we try our best para magkaroon na kami ng quality vlogs. Thank you!
trip namin sa Tagaytay. Tagaytay trip. Yun lang yung mismo naging video namin kasi yun nga, naubusan kami ng battery on the way pa lang dun sa meet-up. Kaya medyo pagdating dun sa Tagaytay, nagtipid na kami ng pag-video kasi yun nga, wala kami ma-charge-an. Hindi kami makapag-charge. Walang mahanap na pwedeng pag-charge. Kasi yun nga, nalobat agad yung unang battery dahil minax ko yung settings, papunta pa lang kami doon. Bali, hindi pa nga kami nakakarating ng mismo meetup, naubos na agad yung battery. Sinet ko kasi siya sa 4K na naka hyper smooth boost and ang lakas niya kumain ng baterya. Para naman dun sa ginamit kong settings, dun sa video na plinay ko kanina, na yung nagmomotor kami ni Tere papuntang Sky, ano ba yun? Sky Park. Basta doon sa Tagaytay. Andun. Ngayon, 1080p, 30 FPS siya. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung FPS, ang ibig sabihin niya is frames per second. Pag mas mataas yung FPS, mas maganda yung video. Smooth siya. Pero pag mas mababa, maglalag talaga siya na parang robot. Para sa next features ni GoPro, yung time warp and time lapse, i-explain ni Tere. Si time warp, okay, the difference between ito is si time warp, pwede siya sa mga moving videos. While si time lapse, kailangan lang mga stable video lang. Kailangan nakastay lang yung camera sa isang pwesto. Hindi pwedeng gumalaw-galaw kasi magiging magulo yung video. Yun lang. Yan. Kasi nung sinubukan ko si time lapse nang gumagalaw yung motor, yun nga, nakalagay siya sa mount ng motor ko. Medyo magalaw siya o magulo. Magulo yung video. Kaya ito, papalitan namin si time warp at si time lapse. Tapos yung other features naman ni GoPro is medyo common naman na yung burst mode niya na makakakuha ka ng maraming pictures sa 3 segundo yung ganun. Tapos yung iba, may mga disadvantage din si GoPro pero di ko na rin sasabihin. Parang kayo sasabihin. Tapos ito pa, share ko lang kasi nga di ba si GoPro meron siyang voice command. Ano ba yung mga voice command? Yun, si voice command is, gumagana siya para siyang si Siri. Pero offline si voice command. Kasi si Siri, kailangan online na internet ka. Pero meron ng mga specific command na dapat mong sabihin, which is nasa loob ng settings ni GoPro. Makikita nyo dun yung mga list ng command lang na tatanggapin niya, na alam niya. Like, switch on, switch off, video mode, photo mode, yun. Ayun. Sa experience ko, kay GoPro, kapag balak nyo mag-motovlog, syempre lalagay nyo siya sa mount ng helmet nyo, nasa harap. Tapos, gagamitin nyo si voice command kasi syempre, para ilipat yung mga settings na yon. Kunyari, naka-video kayo, tapos ibayin mo lang yung settings. Gusto nyo mag-time-lapse, time warp mode para bumilis yung video. Gagamitin nyo si voice command. Pero, hindi masyadong e-effect yung voice command kapag wala kayong microphone kasi hindi masyadong maririnig ni GoPro lalo na kapag maingay sa labas. Medyo may na yung sensor niya kapag nasa loob. Kailangan wala talagang ingay, no? Kailangan tahimik. Kaya kailangan microphone para maayos yung pagka-sense niya ng mga commands nyo. Doon yung magagamit yung voice command pag nag-motovlog kayo. Yes. So far, yun lang. If may question kayo, please comment below and like our videos. Kung gusto nyo, share nyo din. Thank you!